Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang iyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay March 27, Friday. At kanina, tayo po ay nasalang. Nasalang po tayo doon po sa isang Regional Trial Court dito po sa lungsod ng Paranaque. Dahil tayo po ay isolating witness na kinuha ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA para maging witness doon po sa kanilang pag-imbentaryo ng mga nahuling nagdadala o nagtutulak ng ipinagbabawal na droga na sakop po ng jurisdiction ng lungsod ng Paranaque. Ito po ay nahuli noong April 2024. At kanina lang po naisalang ang inyong lingkod para mag-testify ng patunayan na yung pong naganap na bypass operation ng PDEA ay talagang lehitimo. Ganon din po doon sa usapin ng pag-imbentaryo ng mga ebidensya na nakuha doon po sa nabanggit na transaksyon. Ngayon, kaya ko ito po ay nabanggit dahil gusto ko pong ipalam sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan na ang ating gobyerno ay tuloy-tuloy na nagsusumikap para masugpo ang kalakaran. Ang kalakaran ng ipinagbabawal na droga sa ating komunidad, sa ating mga barangay. Pero sila po ay bahagi lamang. Nandiyan po ang Philippine Drug Enforcement Agency, nandiyan po ang Philippine National Police, nandiyan po yung PDEG, o yung tinatawag na Police Drug Enforcement Enforcement Group or PDEG. At ngayon, pumasok na po, umintra na. Ito pong pamunuan ng National Bureau Investigation sa panguna po ni Attorney Matibag naman. Nakasalukuyan, siya po ang hipi ng National Bureau of Investigation. At ito po ay sinagawa diyan po sa lugar ng Barangay San Antonio at Barangay Cuyab, diyan po sa lugar ng Laguna. Low battery. Please charge. Nako, battery daw, mahina na.
Nabanggit ko po rito dahil ang punto ko rito, yung patuloy na pagsusumikap ng ating gobyerno para ito ay masugpo. Sa katunayan, nung panahon ni Pangulong Duterte, binanata na po ito. Madugong pamamaraan para masawata. Ito pong lumalaganap, tuloy-tuloy na lumalaganap sa bintahan, sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. So ang tanong po rito, bakit ipapaubaya na lang natin ito po sa mga law enforcement agency, law enforcement unit, ang pagresolba nito? Na si Pangulong Duterte, ginawa niya na ng paraan na pakilusin, pagalawin ang mga law enforcement agency nito hanggang sa matapos ang kanyang termino sa loob ng 6 na taon ay hindi po nasawata. At ang malungkot po rito, si Pangulong Duterte ay nakasuhan ng paglabag sa usapin ng human rights at ganun din po nakasuhan sa pagpatay di umano ng iba't ibang uri ng biktima o iba't ibang uri na drug personalities. Ang punto ko po rito, maging ang presidente pala, kahit ang presidente na mismo na magkaroon ng direktiba na tugisin, i-eliminate o ano pamang pamamaraan ang gawin, ay hindi po pala ito basta-basta talaga nawawala o mas nasusugpo. Ngayon, nang umalis si Duterte, mula noong 2022, sinasabi po nila na naging malambot, naging mahina ang pamamaraan ng kasalukuyang administrasyon na si Pangulong Bongbong Marcos. At ito naman ay hindi tinatanggap ng kasalukuyang administrasyon dahil sinasabi po nila na bagamat walang namamatay, walang nasusugatan, wala tayong nakikitang dumadapa, tumitihaya o tumitiwangwang sa kalsada, o wala tayong naririnig na salvage, o wala tayong naririnig na nagkaroon ng summary execution doon po sa mga gumagamit ng droga, dahil hindi po ito ang pamamaraan ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos naman. Sang-ayon po tayo doon sa pamamaraan nito yon. Ang sinasabi lang po natin, dapat yung partisipasyon mismo ng mga tao o mga nakatira sa komunidad, ito po ang gusto natin bigyan diin, na dapat makipagtulungan kayo sa ganitong makataong pamamaraan. Huwag po natin samantalahin na palibasa hindi madugo ang pamamaraan ng gobyerno sa pagsawata ng iligal na droga, ay pababayaan na lang po natin na sila ay kumilos, na sila po ay tumugis, at itong mga ito ay ikasuhan at ipasok sa kulungan. Dahil kung ganito ang pamamaraan, ay may tuturing po natin na hindi po ito magiging matagumpay at hindi mawawala ang ipinagbabawal na droga sa ating pamayanan o kaya sa ating komunidad. Sa programang ito, hinihikayat ko, binibigyan ko ng diin na dapat yung mga tao sa komunidad, yung tao sa barangay, dapat makipagtulungan po kayo, tumulong po kayo kung paano po ito masusugpo. Inuulit ko po, kailangan ang tulong ng tao sa komunidad. Halimbawa, private individual, miyembro ng homeowners, miyembro ng TUDA, miyembro ng religious group o taong simbahan, miyembro ng sangguniang kabataan at iba pang grupo, dapat tumulong kayo para magkaroon ng partisipasyon sa usapin ng ipinagbabawal na droga, na makatulong po tayo na sabihin po natin yung ating miyembro ng ating pamilya, kung siya po ay gumagamit ng droga,
dapat tulungan na po natin agad-agad ito. Huwag na po natin itago. Huwag na po natin itanggi na siya ay gumagamit. Huwag na po rin po natin itanggi ng asawa ay gumagamit. Ang atin lamang, harapin po natin ang katotohanan kapag may gumagamit na droga sa ating pamilya, sa ating komunidad, pagtulong-tulungan po natin ito na siya po ay muling may balik sa tamang daan para sa kanyang kinabukasan, ganoon din po sa kanyang pamilya. Huwag po natin itong pabayaan na sasabihin, ipaubayan na natin yun sa barangay, ipaubayan na natin yan sa NBI, ipaubayan na natin sa mga pulis o ano pang law enforcement unit para mahuli yung poser o kaya yung user doon po sa ating komunidad. Huwag na po natin na sila pang hantayin natin, bagkus tayo na po ay kumilos na patulungan ang taong iyon. Dahil sinasabi nga po na itong mga ito ay hindi naman po talaga sila ng bibiktima, bagkus sila po ang unang nabiktima ng illegal na droga. Diba? Ngayon, kung hindi na nga po kaya ng ating komunidad, hindi na kaya ng presidente ng homeowners, hindi na kaya presidente ng Tantoda o at iba pang opisyalis, saka po natin ito ilalapit doon sa mga person in authority dahil nga po sa hindi na natin kaya. Pero kung kaya lang naman natin, dapat tayo na mismo ang kumilos kung ano ang magandang pamamaraan para masugpo ang paglaganap ng ipinagbabawal na droga. Inuulit ko, kailangan ang partisipasyon ng komunidad. Kailangan ang partisipasyon ng bawat isa kung talagang gusto ninyong makatulong kung paano masugpo ang droga. Pero, inuulit ko rin, kung tayo ay walang gagawin, hindi natin matutulungan yung biktima ng droga, hindi natin matutulungan ang komunidad, hindi natin matutulungan ang barangay, hindi natin matutulungan ang kapulisan, hindi natin matutulungan ang iba pang enforcement unit para masugpo ang illegal na droga sa ating komunidad. Malamang bukas pangalawa ang ating barangay ay tuloy-tuloy ang paglaganap nito. Inuulit ko po, ang aking sinasabi, ito po ay malapit sa katotohanan na ikaw, ako, tayong lahat, dapat magtulungan tayo para masugpo ang ipinagbabawal na droga sa ating komunidad. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 9:00 ng gabi. So, bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng isang patalastas. Paranaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio,
Paul Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma'am. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo, no? Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:04 ng gabi. Dito lang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo. At kanina nabanggit na po natin, ano? Yung tungkol po doon sa illegal na droga. Lilipat na po tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Ni ilang araw na po, tuloy-tuloy ang pamimigay ng ayuda ng ating gobyerno. Doon po sa mga tatlong gulong sa TUDA, doon po sa mga riders, doon po sa mga operator ng mga bases dito po sa Metro Manila, at ganun din po sa bigayan ng jeepney drivers and operator. Ito po ay nangyari dahil sa krisis na nagaganap, hindi dahil sa kasalanan ng ating Pangulo, hindi dahil sa problema ng panloob na usapin ng ating bansa, bagkus ito po ay nangyari dahil doon po sa epekto ng kaguluhan diyan po sa Middle East, na kung saan every now and then naman ay napapabalita na wala pang malinaw kung kailan po ito matatapos ang sigalot o gulo diyan po sa lugar ng Middle East. So pupokus po tayo dito sa bigayan ng tulong o ayuda dito po sa mga apektadong iba't ibang sektor. Kung tutusin, makikita po natin ang binibigyan na tulong kasalukuyan ay yung pong mga nasa hanay ng transport group. Inuulit ko po, nasa hanay ng transport group. The rest, katulad po ng mga empleyado na sila naman po ay araw-araw na naghahanap buhay at naapektuhan din po sa pagtaas ng mga bilihin at iba pang perwesyo o dagok ng gulo dyan sa Middle East, ay wala pang naibibigay ang ating Pangulo o ang ating gobyerno sa usapin ng tulong. Maliban na lang po doon sa usapin ng AIEX o yung tinatawag na Assistance for Individual in Crisis Situation or AIEX, ay nagkaroon na po. Pero yung po ay maliit na bahagi lamang ng ating komunidad o ng ating populasyon. So, wala tayong sinisisi rito. Ang binibigyan lang po natin pansin, ang nakakalungkot, na hindi po ito masyado pinapahalagan ng kasalukuyang mga organisadong grupo mula po sa ating transport group, na kung saan makita natin na nagkasa sila ng 2 araw na strike para kalampagin ang gobyerno tungkol po doon sa sobrang pagtataas
ng presyuhan ng krudo, alangis at iba pang uri na ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamamasada o pang-araw-araw na paggagamit ng ating mga sasakyan. Dahil ako nga niniwala, sinabi ko na nga po sa inyo nung nakaraan, na sa ganitong sitwasyon, sa usapin ng krisis, pagkatapos sasabayan pa noong strike noong mga inutil na grupo, ito po ay hindi talaga nakakatulong sa ating mamamayan, hindi nakakatulong sa ating mga kapwa Pilipino, ganun din po sa ating gobyerno. Ang mabigat po rito, kung inyo pong bibigyan pansin, ang palitan ng dollars at saka ng piso ay pumalo na sa mahigit 60 pesos. Doon po sa mga katulad natin na hindi po tayo masyado nagmo-monitor at hindi natin masyado pinapahalagahan ang evaluation o domination o sabihin po natin palitan ng piso at dolyar, parang wala lang po ito sa ating kung tutusin. Pero doon po sa usapin ng takbo ng ating ekonomiya day by day, ay malaki na po itong dagok dahil tayo po ay nagdidepende doon po sa tinatawag na foreign currency at iba pang uri ng palitan ng piso at saka mga dolyar sa iba't ibang bansa naman. So, ito po ay usapang ekonomiya na kung saan ayaw ko na po natin itong pag-usapang maigi, basta malaki po ang epekto nito sa ating gobyerno dahil sa tayo po ay nakasalalay doon po sa usapin ng dolyares naman o sa dollars dahil marami po tayong inaangkat ng mga produkto at marami rin po tayong mga bayarin na sa foreign country, ganun din po sa ibang bayarin sa pagkakautang ng ating bansa, ganun din po sa mga negosyante na mayroon din pong responsibilidad doon po sa panglabas na usapin. Malaki po ang dagok nito. Ngayon, ang dagok po na ito, bagamat tayo ay ordinaryong mamamayan lamang, mula po sa magbubuko, mula po doon sa nagkakalakal sa mga construction individual o yung mga construction workers at iba pang kababayan natin, kung ano man po ang hanap buhay nila, ito po ay apektado. Inuulit ko po, apektado po tayo lahat. Pero ito pong mga transport group, sila pa po yung nangangalampag na parang lumalabas na sila po ay aping-api, sila po ay talagang sabihin po natin na sila po ay tuluyang dinagukan ng pagtaas ng gasolina at ganun po ng diesel. Hindi naman po nila inisip na sila nga po ay may hanap buhay, transport group riders, jeepney drivers, pampasaherong bus, pampasaherong jeep, sila po ay may hanap buhay na kung saan kung ito po ay ipipihit lang nila doon po sa tamang pananaw, malamang hindi po sila masyado maapektuhan. Ano po ang ibig kong sabihin? Kung sila po ay nagbiyabiyahe ng 8 bisis, vice versa, dapat gawin po nila ng 6 para mabawasan ng konti ang kanilang gastusin sa krudo. Pero hindi po nakapokus ang mga organisadong grupo na to, bagkos nakapokus po sila sa pagsisisi sa gobyerno. Diba? Bakit sila nakapokus sa sisi ng sisi? Kasi sinasabi nila na yun daw pong mga oil company, katulad po ng babanggitin na natin, katulad po ng Shell, katulad po ng Petron, katulad po nung Triple I, ano tawag na? Yung pong Flying B at saka iba pang nagtitinda ng krudo, sila po ay di umano minamanipula nila dahil sa laki ng kanilang kita sa pagtaas ng presyuhan ng krudo o iba't ibang uri ng gasolina o diesel. At nabanggit nga po na hindi mawawala na kapag tuloy-tuloy ang sigalot diyan po sa Middle East, pati po yung kerosene na ginagamit natin sa pagluluto, ay talagang ito po ay talagang sisipa sa 1,500 within 11 kilos ng ating ginagamit sa pagluluto ng ating pang-araw-araw na kinakain. So yun po ang sinasabi.
Iyon po ang sinisilip nila. Ngayon, palibasa nga po ang ating gobyerno ay muli po umaksyon at gumawa po ng executive order ang ating Pangulong Marcos dahil mayroon na po siyang emergency tungkol po sa enerhiya, binigyan na po siya ng karapatan, binigyan na po siya ng power, itatanggalin na nga po yung tinatawag na excise tax doon po sa usapin ng petrolyo. Dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman na bawat litro na binibili natin ng mga produktong ito ay mayroon pong bahagi dyan ang ating gobyerno. So, ibig sabihin, nakadalawa o tatlong sakripisyo ng ating gobyerno para matugunan yung krisis na ating nasasagupa sa kasalukuyan. Pero po, itong mga inutil na transport group, instead na makipagtulungan kung paano maresolba ang problema, ay sila po ay muling nagmarcha diyan po sa kalsada para kalampagin na naman ang ating gobyerno. Yung po ang mabigat sa kanilang kakalampag, yung pong mga ordinaryong mamamayan na umaasa na makasakay sa tamang oras para makarating doon sa kanilang trabaho ay naapektuhan. In short, wala po silang awa sa nagiging takbo o kalagayan ng ating mga kababayan, wala silang gaawa sa takbo ng ating gobyerno, bagkos ito pong mga inutil na transport group, iyon na lang po at doon po sila nakatutok. Diba? Makikita nyo, instead na tayo ay nagtutulungan para maibsan yung hirap na dinarana sa ilalim ng krisis, sila po ay nakakadagdag bigat pa dahil sa kanilang naisip para sa kanilang sariling interes. Iyon po ang mabigat yan. Diba? So ngayon, inuulit ko sa ating mga kababayan, inuulit ko rin po sa ating gobyerno, na wala dapat sisihan na magaganap sa ganitong krisis. Bagkos tulong-tulong. Katulad po nung ginagawa nitong si Ramon Ang na sa kasalukuyan, maaaring napanood nyo na po sa mainstream kung ano po ang ginagawa nitong si Ramon Ang. Na nag-aalok siya, gumagarantiya siya, na magbibinta siya ng murang diesel, murang gasolina sa ilalim ng kanyang kumpanya na ito pong Petron Corporation. Hindi naman pulingid sa inyong kalaman na itong Petron Corporation, ito po ay pagmay-ari ng pinaka major stakeholders dito, ito pong negosyante na si Ramon Ang. Ginagarantiya niya, gumagarantiya siya sa ating gobyerno na siya po ay tutulong para hindi kapusin ang ating gobyerno sa usapin ng krudo, sa usapin ng gasolina, sa usapin ng diesel, dahil gusto niya na makatulong. At ang mabigat dito, sabi nga po ni Ramon Ang, dahil ang Petro naman ay dating pag-aari po ito ng ating gobyerno at nakuha nga po ng kanilang grupo, ng kanilang corporation, ay willing po siyang ibalik sa gobyerno. Willing po siyang muling ibalik sa gobyerno na hindi po kikita ang kanilang korporasyon. Isipin niyo po yan, isang Ramon Ang, isa lang na negosyante ang nagpapakita na buong pusong ipinapakita niya ng kanyang pagkatao, ang kanyang korporasyon ay magsasakripisyo para makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa usapin ng transport group. Ganyan po katindi. Ito pong si Ramon Ang. Isang negosyante na nakikipagtulungan sa gobyerno, isang negosyante na handang isakripisyo ang kanilang kikitain para matugunan ang krisis ng ating bansa sa usapin ng krudo, sa usapin ng gasolina at iba pang maitutulong ng kanyang kumpanya. Ay kung ganun po ba ang ugali o karakter
ng mga negosyante dito po sa ating bansa, malamang kahit tayo ay napiktuhan na ng krisis na yan sa ibang bansa, ay hindi po tayo masyadong magpapasan na mabigat na problema. Ang ating mga politiko, mula po sa Senado, Kongreso at iba pa mga executive department, kanya-kanya na po silang offer, kanya-kanya na po silang mungkahi kung paano mariresolve ito. Pero, ito po ay hindi talaga masusolusyonan kung asa lang po tayo sa gobyerno. Katulad ng sinabi ko, dapat private individual o kaya private corporation, kung sila po talaga ay may puso at pagmamahal, dapat sila po ay mag-alok ng tulong para sa ikakagaan ng ating mga mamamayan, para sa ikagaganan ng ating kapwa Pilipino dito po sa Pilipinas. Di ba? Kailangan po natin, sa oras ng krisis, kailangan po natin ang tulong. Hindi po natin kailangan ang strike. Hindi po natin kailangan ang mga organisadong grupo na to na nagsasamantala sa kanilang pamamaraan sa oras ng kagipitan. Kaya po inuulit po natin, ito pong grupo ng transport group na ito, na sa kasalukuyan sila po ay nagsasamantala sa mga gusto nilang i-pressure ang ating gobyerno, naghahanap ng simpatsya ng mga Pilipino, hanggat maaari, itala na natin po ito sa ating utak na sila po ay hindi kailangan hindi po natin kailangan ang ganyang pamamaraan. Kapag sila po ay pumasok sa usapin ng politika, sa usapin ng lingkod bayan, kung saan lupalop man sila pumosisyon, kapitan, tanod, kung ano man pong uri ng posisyon ang gusto nilang pasukin sa gobyerno, hanggat maaari, wag na po natin silang pagkatiwalaan. Di ba? Tayo ay nagiging seryoso ngayon dahil ayaw po natin ang ganong sitwasyon na kung saan oras na nga ng kagipitan, manggigipit ka pa para i-pressure nyo ang gobyerno. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:20 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So, inuulit po natin, ngayon ay tuloy-tuloy po ang bigayan ng ayuda, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Paranaque, na kung saan ang atin naman pong lokal na pamalaan sa panguna ni Mayor Edwin Olivares ay tuloy-tuloy po ang mga tulong na ipinagkakalob sa ating mga kababayan. At siyempre po, ito naman po ay may tuturing natin na galing po sa nasyonal na gobyerno, pero yung pagkikipagtulungan po ng lokal na pamalaan ay talagang nandiyan po sila para po alalayan. Maliban po roon, gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Paranaque, may local SAP sila, may local SAP po ang lokal na pamalaan, yung po Social Amelioration Program or SAP, mayroon po ang ating lokal na pamalaan na kung saan pagkatapos po ito ng bigayan doon po sa ating mga tuda o iba't ibang organisasyon na may kinalaman po sa transportasyon, mayroon pa pong backup na gagawin tulong ang ating lokal na pamalaan dito po sa lungsod ng Paranaque. At sinisigurado naman po ng lokal na pamalaan ay hindi magpapabaya sa ating mga kababayan sa ganitong sitwasyon sa usapin ng krisis, ay nandiyan po ang lokal na gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Paranaque. Naalala ko po tuloy, nung panahon, nanduman po ang pandemic. Di ba? Ito po ay 2020. Nagtapos po, halos 2022. Tuloy-tuloy po yung pandemic, na kung saan ang lokal na pamalaan sa ilalim po ng pamumuno ng dating mayor na si Eric Olivares, na ngayon po ay siya ay congressman, at ngayon din po, anong pandemic po, panahon pa po yun ni Mayor Edwin Olivares, na kung saan siya po talaga ay naka-angkla
doon po sa usapin ng pandemic na yon, at siya po ay talagang tuloy-tuloy ang sinagawang pagtutulong dito po sa 16 lungsod ng Parañaque. Ito po ay nagsimula noong February 2022 at 2020, 21, 22, tuloy-tuloy po ang tulong na tanggap ng ating mga kababayan. At maganda po rito, yung pong ating mga barangay official ay talagang 100% na sumusuporta sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kaya po nagiging mabilis yung pong ayuda na natatanggap ng ating mga kababayan. Opo, so ngayon, masabihin po natin may naiwanan. May naiwanan po, hindi nabigyan jeepney drivers, hindi nabigyan yung tudor drivers, hindi nabigyan yung riders o yung mga delivery riders. Huwag po kayo masyado mag-alala, lumapit lang po kayo sa gobyerno, lumapit po kayo sa lokal na pamahalaan, dahil yun naman po ay may proseso. Kung kailangan po ng mga tinatawag na requirements, siyempre natural, dahil pera po yan ng taong bayan, hindi naman po yung basta-basta na lang inaabot na abot-abot. Kailangan din po tayo na duman sa proseso pagdating sa gobyerno. Hindi po pwede na hindi dokumentado yan, dahil kapag ito po ay ginawa naman ng lokal na pamahalaan, magkakaroon naman po sila ng problema sa usapin ng reporting, lalong-lalo na po sa Commission on Audit, Commission of Finance, at iba pang departamento, local man o nasyonal. Dahil sinasabi, dapat ang pera ng taong bayan, dapat kahit ni 5, dapat po ito ay idinadaan sa tamang accounting, para hindi po sila magkaroon ng problema sa usapin naman po ng reporting, lalong-lalo na po sa COA or Commission on Audit. Inuulit po natin, ang lungsod ng Parañaque, ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque, nandito o nandiyan lang po para handang tumulong doon po sa ating mga kababayan na talagang naapektuhan po ng krisis nito, mula po dyan sa Middle East hanggang po dito sa lokal na gobyerno, hanggang po sa barangay. Okay, doon na po tayo sa ating mga kaibigan. Tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:25 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ayan, okay. So ngayon na po ay March 27 nasa Biyernes po ngayon, at bukas March 28 at doon nga po pala sa tila bukas po yung gaganapin na panran ng Commission on Election. Ito po ay gaganapin diyan po sa Parkal sa Roas Boulevard, diyan po sa Isiana, Baclaran, Parañaque City. So doon po sa mga tatakbo, good luck po. At lilipat na po tayo doon po sa usapin. Lilipat na po tayo doon po sa usapin ng atakbuhan doon po sa Sangguniang Kabataan. Ganun din po sa barangay level naman. So kahapon, nagkaroon po ng tinatawag na AKAP monthly quarterly meeting. Ang napag-usapan po roon, ang kanilang speaker ay yung pong direktor ng COMELEC dito po sa District 1 at ganoon din po sa District 2. At napag-usapan po doon na tayo po ay magkakaroon ng eleksyon sa darating na November 2, 2026. At napag-usapan din po rito kung yung pong mga pamamaraan, kung kailan po ang huling registration naman para doon sa mga new voters applicant. Ganun din po doon sa mga pinagbabawal ng batas tungkol po doon sa re-election o yung pong mga nakaupo, kung dapat pa ba sila makatakbo, hindi pa. At ganun din po doon sa mga bago at saka yung tinatawag ng usapin ng pinagbabawal doon po sa mga kamag-anak o kapatid kamag-anak, na ito po ay may prohibition na po ang ating batas na hindi po dapat makakatakbo
kung sila nga po ay sabihin natin na kapamilya na doon po sa kanilang lugar. So hindi ko na po totally na itemize yun, pero yun po ang pinakasentro ng pinag-usapan tungkol po sa barangay election ngayong taon. Ngayong taon na kung saan ito po ay sa November 2. Ngayon, batid naman po natin na tayo po ay nasa barangay level naman. Tayo ito maituturing po natin na ang barangay election, ito po ay isa sa pinaka-controversial o sabihin po natin, ito po ay isang mainit na labanan pagdating po doon sa barangay level. Batid po natin na hindi lang isa o dalawa o tatlo o apat na nagnanais na tumakbo bilang barangay kap o punong barangay, ganun din po sa usapin ng barangay kagawad. Okay, so doon po tayo sa usapin ng barangay kapte, punong barangay, ganun din po doon sa usapin ng barangay kagawad. Ang ating pong kasalukuyang sitwasyon, may bago na po tayong batas na sinasabi nga po na every 4 years ay magkakaroon po tayo ng eleksyon. Ang barangay captain, siya po ay magkakaroon na 4 na taong panunungkulan sa unang termino, at siya po entitled na muling tumakbo sa pangalawang pagkakataon at magkaroon pa rin po siya, entitled pa rin po siya sa pangatlong pagkakataon. In short, kapag sinerte po ang isang kapitan, magkakaroon po siya ng 12 taon na manunungkulan sa barangay kung siya po ay papalarin. Ang akin lamang, ako actually ang iyo pong lingkod against po sa ganitong sitwasyon, sa ganitong batas, dahil ako po ay naniniwala na dapat, naninindigan ako, na dapat ang isang barangay captain o punong barangay, hanggat maaari ay may 2 na lang po itong termino. Halimbawa, sa unang termino, 4 na taon, pangalawang termino, pang 8 taon niya na po ito, na supposed to be dapat 2 termino lang ang ating minumungkahi. Ano po ang reason sa bagay na yan? Ang reason po yan sa bagay na yan, dahil una, ang barangay naman po, sasabihin po natin ang barangay, lalong-lalo na po dito sa maliliit na barangay, halimbawa na lang po, Caloocan, halimbawa na lang po itong Maynila at Pasay. Dito po sa atin, sa Pasay, ang barangay po dyan ay halos, sabihin natin, maiksi at maliliit. Halos 2,000 population or 3,000 population o 500 o 1,000 voters ay barangay na po. Maliit talaga po kung tutusin ang barangay. Ngayon, kung ikaw po ay isang matinong lingkod bayan, even in barangay captain or barangay council, barangay kagawad, so kung talagang matuwid ka, kung may magagawa ka, hindi mo na kailangan abutin pa ng 4 na taon, hindi mo na kailangan pang abutin ng 8 taon para mapaglingkuran mo ang ating mga kababayan. Pangalawa, in comparison, bakit tayo against sa ganong katagal? Ibibigay ko po sa inyong halimbawa, ang presidente ng Republika ng Pilipinas, may 6 na taon lamang yan sa kanyang panunungkulan, pero hindi na po siya pwedeng magre-eleksyon. Dahil ito po ang sinasabi sa ating saligang batas na kung saan ang presidente ay isang termino lamang. Tapos ang usapan, no more, no less, ikaw ay presidente ng Republika ng Pilipinas, manunungkulan ka lamang sa loob ng isang termino at hindi ka na pwedeng magkaroon ng re-eleksyon. Period. Iyon po ang sinasabi ng ating saligang batas. Ang tanong, ano po bang klaseng responsibilidad ang mayroon po ang ating presidente? Isipin niyo po, ang presidente, hinawakan niya po ang responsibilidad, pananagutan niya po ang sitwasyon sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. At maliban pa po rin doon po sa mga foreign country, foreign mga foreign contract at iba pang panglabas na usapin, ang pangunahin pong humaharap dyan ang ating presidente. Bagamat may mga diplomatic tayo sa iba't ibang bansa, sa foreign affairs at iba pang mga bansa na may mga representative tayo, pero bottom line, ito po ay nasa jurisdiction pa rin po ng ating presidente.
kung ano po ang problema sa ibang bansa, sila po ay mga representative lamang. Kapag nagkaroon ng pagkakamali, ang presidente pa rin ang nananagot. Napakalawak. Di ba? Napakalawak at napakalaki ang responsibilidad ng presidente. Pero, binigyan lang po sila ng 6 na taon na pagsiservisyo, paglilingkod sa ating bansa. Di ba? Ibig sabihin, ikaw isang kapitan, 4 na taon, samantalang yung presidente, 6 na taon lamang. Samantalang yung kapitan, 4 na taon, may pagkakataon na magre-eleksyon siya hanggang 3 beses. So, 3 beses times 4, magiging 12 po yan. Oo, di ba? 12 taon manunungkulan ang kapitan. Samantalang, yung pong presidente, 6 na taon lamang. Diyan po tayo nagkakatalo sa usapin ng diskasyon, sa usapin ng argumento tungkol po sa panunungkulan ng isang kapitan versus isang presidente ng republika ng ating bansa. O, di ba? So, malaki po. Kaya, ngayon ang tanong, wala tayong argumento na sinasabi nga po na lahat ng problema sa barangay nandoon. Sa ngayon naman po ako. Oo, di ba? Lahat ng uri ng usaping pambarangay. Sabi nga, naalala ko yung sinabi nung dating DILG Undersecretary si Martin Dino, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, sinasabi na ang barangay captain ay siya na po ang pinakachismosang tao sa buong barangay. Sang-ayon po ako doon. O, di ba? Dapat, ang problema sa barangay, yung nawawalan tsinelas, nawawalan planggana, chismosang kapitbahay, ang usapin po niyan sa barangay. O, di ba? Iba't ibang uri ng pambarangay na usapin ay nandiyan po sa barangay. Pero lahat naman pong usapin na yan, dapat alam din po ng punong barangay. O, di ba? Sa usapin ng lupon, sa usapin ng peace and order, sa usapin ng livelihood, sa usapin ng cleanliness and sanitation, sa usapin ng education at iba pang pangyayari sa loob ng barangay, dapat obligasyon po yan ng punong barangay. Diba sinasabi nga po, the barangay is smallest political mandate naman eh. Pero buo po yan. May sarili pong power yan. Dahil mayroon po tayong barangay kagawad na tagagawa ng resolution and ordinance at iba pang ori na pwedeng gawin ng isang barangay kagawad. Nandiyan po yung barangay captain na kung sa naman siya yung tinatawag na barangay executive of this ng kanyang nasasakupan. Siya po ang tinatawag na person in authority, batay na rin po sa atin sa ligang batas. Opo, pero ang tanong, bakit may mga kagawad na sinasabi nila na they do not know how to pass a resolution or ordinance, pero ang bilis sumahod sa barangay? Bakit maraming barangay kagawad na yung tinatawag na magkaroon ng officers of the day? Ang ibig sabihin, siya po ang naka-duty sa araw na yan. Siya po ang natukahan na kung sakasakalin may problema, nandiyan po ang kagawad, kaya po tinatawag siya na officer of the day. Pero ang problema, officer of the day, isang araw na lang po sa loob ng isang linggo, minsan hindi pa mahagilap. Bakit may mga barangay kagawad na kung sakasakali minsan na nga lang nagaganap sa kanilang barangay? Halimbawa, nagkaroon ng operation, bypass operation, nagkaroon ng inventaryo sa pinagbabawal na droga, bakit yung mga barangay hindi nahahagilap? Dahil sila naman po ay inuutusan ng ating DDB, yung tinatawag na DDB, itong drugs Dangerous Drug Board or DDB, inuutosan po sila ng DILG na sila po ay obligado na magperma
sa inventory ng droga pero hindi po nakikita. Pero yung pong mga kagawad na to, sikat na sikat pa sa mga barangay, sikat-sikat pa sa Office of the Mayor, na kung saan sila po ay palaging nandoon. O, di ba? Samantalang yung simpleng tulong sa ating mga kapulisan, makipagtulungan kung ano po ang ginagawa doon po sa usapin ng pagsugpo ng ipinagbabawal na droga, ay hindi po nila nagagawa. Oo, di ba? Ngayon, malapit na naman po ang eleksyon. Malapit na naman po ang eleksyon. Magpapakita na naman po sila ng gilas doon po sa mga eskinita, doon po sa mga sityos, kung saan maghihingi na naman ng inyong sagradong boto at palalabasin na sila talaga ay may nagawa sa barangay. O, tama po ba yun? Tama po ba yun? Ito po ay sinasabi natin na hanggat maaari, tama po ang sinabi ni Comelec Chairman, na ito pong si Comelec Chairman Garcia, na dapat itong barangay eleksyon na ito ay hindi po ito bulahan. Na ang eleksyon sa barangay ay hindi po ito pagsasamantala. Sinasabi ng eleksyon sa barangay, hindi po ito paramihan ng pera. Sinasabi nga po ng barangay eleksyon ay hindi po ito sa magkakapitbahayan. Sinasabi nga po ang eleksyon na ito ay hindi po yung paramihan ng kaibigan. Ang eleksyon na ito sa barangay ay sagrado po ito. Kung alam natin ng ating kaibigan, kung ang alam natin ng isang kagawad na nakatakbo na o nanungkulan na ay wala naman pong nagawa sa ating barangay, bakit pa natin ito pagkakatiwalaan? Ang akin lamang, dapat tayo po ay mapanuri. Mapanuri tayo sa ating ibuboto sa darating na barangay eleksyon. Alam natin na si kagawad naging korap sa panahon ng pandemic. Di ba? Alam natin na si kapitan naging korap sa panahon ng pandemic. Di ba? Pagkatapos ngayon, lalangis-langis na naman sa inyo. Sasabihin, marami akong nagawa. Sasabihin, tayo ay badi-badi. Sasabihin, tayo ay magkasama. Sasabihin, tayo ay magkakampi. Pero kapag sila ay nanalo, sila lang ang nagkakampi-kampihan. O, di ba? So, nagiging seryoso po tayo sa usapin ng barangay eleksyon. Kailangan po natin iyong matuwi dapat. Di ba? Kasi kung ikaw ay isang kagawad, nakatapos ka na ng termino, nakaabot ka ng 7 taon, nakaabot ka ng 10 taon, nakaabot ka ng 12 years, pagkatapos, magsisiksi ka pa dahil hindi pa natapos ang gusto mong gawin para sa barangay? Oo, di ba? Eh, magkaroon ka naman ng tinatawag na delikadesa. Bigyan mo ng pagkakataon ang inyong mga kabarangay na kung sila naman po ay manungkulan, maramdaman mo naman kung gaano sila katuwid kaysa kumpara sa'yo. O, di ba? Kailangan natin na mga tao na pwedeng may magawa pa ng higit sa'yo. O, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na ang pinakamatuwid, ikaw na ang may mga nagawa sa barangay. Oh, di ba? Sinasamantala mo dahil ikaw ay sikat, ikaw ay kilala, lamang ka sa laban, kaya ikaw pa rin ang mangingibabaw. Oh, di ba? Magkaroon tayo ng delikadesa eh. Nanalo ka na, nakatapos ka na ng 3 taon o 3 termino, nanungkulan ka ng ganyang katagal, tapos muli kang babalik dahil sasabihin mo, marami pa pong gustong gawin. Oh, di ba? Ganon din po yan sa kapitan.
Ganon din po yan sa kapitan. Nanungkulan ka ng 10 taon, 12, or matagal na. Mula sa pagkabata, ikaw naman ay sangguniang kabataon, sangguniang kabarangay na. Nagi kang kagawad sa loob ng napakatagal na taon. Nagi kang kapitan. Pagkatapos nakatapos ka ng termino, ay tatakbo ka pa rin ng kagawad. Nasa naman ang inyong sagradong konsya yung tinatawag na konsensya? Diba? Pagbigyan mo naman ang iba, hindi yung akala mo may tali ka na sa barangay eh. Akala mo wala ka, akala mo hindi ka na makakapagserbisyo. Hindi ka nakikita kung wala sa barangay. Diba? So dapat practical, harap-harapan, matagal ka na rin masyadong nanunungkulan, baka sakali lang na ipaubaya mo na rin yan kay kumpare, ipaubaya mo na sa kapitbahayan kung gusto magserbisyo din sa barangay. Hindi po kung ikaw na lang ng ikaw, nakakasawa ka na, nakakaumay ka pa. Pwede ba yan? So nakapokus po tayo doon sa usapin ng barangay na to, no? Kasi gusto ko pong bigyang halaga yung pangangaral o yung sinasabi ni Chairman Garcia. Kailangan po natin sa ating mga kababayan na dapat seryosuhin po natin ang labanan during barangay eleksyon. Dahil ang ginagasto sa barangay eleksyon, Luzon, Low Visayas at battery. Mindanao, Fees charge. ay hindi po bababa, more or less siguro, parang hindi po ito bababa sa 15 to 20 billion. Isipin nyo po yan kung gaano karaming pera yan. Gagastusin po sa barangay eleksyon. Pagkatapos, kapag natapos ng kampanya o pagkatapos na ng eleksyon at may nanalo na, ay wala pa rin pong nangyayari sa barangay. Sana wag naman pong ganon. Okay, so, yun po ay nabanggit natin. Kaya po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa barangay, malayo pa po ang eleksyon, dahil Marso pa lang naman po ngayon, April, May, June, July, August, September, October, November, ay kilatisin nyo na po yung mga naglalapit sa inyo, kung lalong-lalo na po yung mga naihalal na natin, napili na natin, pinagkatiwalaan na natin ang sagradong boto, hanggat maaari, cross out nyo na yan. Fees charge. Cross out nyo na po yan sa inyong listahan. Yun naman po ay sabi ni Chairman Garcia, hanggat maaari, maging wise po tayo sa pagpili sa bawat eleksyon na dumaraan o sinasagawa sa ating lugar. Di ba? Yung po yung pong masyadong bakaw, yung pong kagawad na babalik pa, yung kapitan na kakagawad pa, pahingay nyo na yan, nakakaawa, puro na lang serbisyo ang ginagawa. Di ba? Nakakaawa na sa tao na yon, puro serbisyo. Di ba? Kawawa naman, hindi na sila nakapagserbisyo sa kanilang pamilya, puro na lang barangay pinagseservisyohan nga ba? Di ba? Paulit-ulit po tayo. Kaya doon po sa ating mga nasa online, regards ko po kayo. Ganun din po yung ating mga kaibigan na nanonood dyan. Pasensya nyo na po kung bakit ito ay ating natalakay. Dahil kahapon ay nagkaroon po ng Low meeting battery. yung Fees Association o Barangay Kagawad sa lungsod ng Parañaque o yung AKAP, na kung saan ang speaker po doon ay yung pong director ng Comelec ng District 1 at ng District 2. So ito po ay binatay ko. At ang ating programa po, hindi lang po ito sa Metro Manila, bagkos doon po sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, doon po sa inaabot na nating programa, regards ko po kayo kung ano po ang sinabi ko, sana pahalagahan ninyo yan para kung sakasakaling dumating ang eleksyon ay hindi po natin pagsisisihan ang maging resulta. Yun lang naman po ang aking hinahangad dito sa ating programang Media Patrol. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, Mr. Tierman Talastas Praise na Drug Pre-World.
Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.com. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama na! Tumulong! Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Tignan natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drugfreeworld.org. Low battery. Ayan Please charge. Okay, so, yung pong programa natin, aba, ito po ay, yung pong ating patalastas, libre po yan Drug Free World International. Credit po yan sa Drug Free World International ha. At tayo naman po ay malapit na pong magtapos sa ating programa. At ako po ay buong puso nagpapasalamat. Yung pong ating mga kaibigan na nasa online. At hanggat maaari, hindi ko kasi masyado kayo nakikita. Lalong-lalo na kapag hindi nyo po na-share ang ating programa, no? At sana po yung mga nasa online, regards po natin. Ito pong si kaya samang Morabing. Ito po ay unit Ratsada News. Ganon din po itong si DJ Tosong Gonzaga na ang pagkakaalam po natin ay nandiyan po sa lalawigan ng dyan po sa probinsya ng Iloilo na kung saan ay talagang ito si DJ Tosong talagang laban-laban talaga para may palaganap Low ang battery. kanyang Please ang kanya naman advokasya diyan po sa lugar ng diyan po sa lugar ng Bacolod at ganun din po itong alam niyo po itong si Jan Harold Ibasco Padilla. Sabi ko nga po sa inyo ang galawan po nito pangalan pa lang talagang sabi nga talagang suwak na at kapag sinabing Padilla naalala ko tuloy si Robin Padilla kawig po ito ni Robin Padilla pero hindi po doon sa katawan kundi tungkol lang po sa kanyang apelyido na talagang match na patch pagdating po sa usapin ng sit-up ng sound system naman ng Public Information Office at ganun din po itong si kilala ko po ito si Carlos de la Cruz. Regards ko po kayo at ganun din po yung ibang nasa online. Magandang gabi po sa inyo at anyo po lingkod at nagpapasalamat dahil sa kasalukuyang kayo po ay nandiyan dyan. At ganun din po itong ito pong si Janet Pascualatam na sa kasalukuyan ay kinakalawit ako regards ko po kayo. So, doon po sa atin mga kaibigan, inuulit po natin. Tayo naman po ay nasa pamamahayag. Tayo naman po ay may programa at tayo po ay nagbibigay ng mga mensahe sa ating mga kababayan. At kung
ang aking programa ay may tinatamaan, kung ang aking programa ay may pinupuri, kung ang programa ay may mga usaping aking tinatalakay, ito po ay bahagi ng aking pamamahayag, ito po ay bahagi ng aking obligasyon bilang isang media practitioner. At kung doon po sa ating mga kababayan, doon po sa ating mga kakilala, kung kayo naman po ay may tinatamaan, nalihitimo naman ang ating tinatalakay, sana kayo naman po ay lumugar sa tama. Lumugar po kayo sa tamang pamamaraan dahil kami naman po ay may antas na pamamaraan. Kapag kami po ay nagsasabi ng totoo, kapag kayo po ay tinatamaan, huwag nyo naman po sasabihin na kami po ay naninira. Bagkos, alamin ninyo kung ano ang sinasabi namin, bagkos, alamin ninyo kung ano ang isyo na aming tinatalakay, at kung ito po ay may kinalaman sa inyong departamento, dapat alamin ninyo. Wag po kayong sasabihin ninyo na kami ay naninira. Kung kami ay naninira, may legal na pamamara naman. Low Pwede po battery. kayo magdemanda. Please charge. SMT, RTC. May iba pang pamamara na pwede nyong pagdaanan na pwede naman namin harapin ng harap-harapan. Ganun lang po yan eh. Karamihan po kasi ang mga departamento o mga private individual, private company, kapag tinatalakay namin, pagkatapos kayo po ay inuusig, sasabihin po ninyo, kami ay naninira. Gusto ko pong ipalam sa inyo na ang trabaho ng isang media, ito po ay tainga, boses, mata ng taong bayan. Hindi po kami tao kung sinong pinoproteksyonan namin, bagkos kami po ay tinatalakay lang namin para sa kapakanan ng taong bayan, hindi sa isa o ilan lamang. So ito po ay nililinaw natin for clarification, dahil ang pagkakalam nyo po kasi, palagi, palibasa kami ay nasa online lamang nagpo-programa sa pamagitan po ng FB page, sa pamagitan ng social media naman, sinasabi nyo lagi Low battery. na kami po ay Please mga charge. hindi lehitimong media. Ngayon, kapag kayo tinatalakay, kapag kayo ay inuusig, sagutin ninyo kung ano ang isyu na tinatalakay namin kaysa kayo magnawa ng magnawa kung ano ang sinasabi ninyo tungkol sa amin. O, di ba? Yun naman po ang malinaw eh. Kung kami po ay may mali, pwede nyo kaming direktahin. Kung kayo po ay tinatamaan, pwede nyo pa kaming idibanda. Dahil karapatan nyo naman yan. Pero wag nyo po kami susupilin kung kami ay may tinatalakay against sa inyong departamento, against sa inyong kumpanya, o against sa mga pribadong tao. O, di ba? Kasi may level po yan. Kapag public servant ka, isa public trust. Kapag ikaw ay public trust, dapat may pananagutan ka. Yung tinatawag na transparency. O, di ba? Kung kayo ay may hawak na departamento, dapat magkaroon po yung tinatawag na check and balance o yung tinatawag na transparency. Hindi po yung may problema na nga yung tanggapan eh. Kayo pang maninisi. Sabihin battery. niyo naninira kami. Please charge. Ang tawag po dyan, department head na inotel. O, di ba? Inotel po yan eh. Isa kang public servant. Harapin nyo ang consequences. Harapin ninyo kung anong responsibilidad ninyo sa taong bayan. O, di ba? Hindi yun sasabihin yung paninira. O, di ba? Sinong paniniwala nyo? Tinatawag nyo cheche boreche. Dapat halapin ninyo ang katotohanan kung ano ang pagkakamali ng iyong tanggapan. O, di ba? Napipika tayo. Biyernes ngayon, supposed to be pihit-pihit lang ang ating programa. Supposed to be pasipol-sipol lang tayo. Katulad nung nakakuha ng ayuda. O, di ba? Yung mga nakakuha ng ayuda ngayon, kahit papano, malaking bagay yun. 5,000 po yan, di ba? O, yung po ay galing sa gobyerno. O, di ba? Maging si Presidente Marcos nga eh. Inaatake. Si Vice President, inaatake. Senador, inaatake. Dahil pananagutan po nila yan is public figure ka eh. O, di ba?
public servant ka, dapat hindi ka maging ningas kugon, hindi ka rin maging balat sibuyas. Di ba? Yung po ang importante, doon po sa doon po sa mga public servant na hindi inutil. Karamihan po sa mga public servant na inutil, kapag pinitik nyo, kapag binigyan nyo ng issue, yung kanilang company, ang kanilang hinahawakan, bagamat ito po ay may mali, gusto nila, ituwid pa rin natin. Di ba? Saan ba dapat magsimulang magiging takbo ng department? Sa tao o sa inyo? Di ba? Dapat sa inyo po yan magsimula, ituwid ninyo ang pamamaraan. Para naman, yung tao, muling manumbalik, ang tiwala sa inyo. Ganun lang po yan sa kasimple. Di ba? Kaya, katulad po ngayon, yung po mga nasa online natin, inuulit ko po, ang public servant is a public trust po yan. Dapat may tiwala sa inyo ang taong bayan. Huwag po natin iliko ang katotohanan na bawat public servant, bawat taong nasa gobyerno ay buhis ng taong bayan ang pinapasweldo sa atin. Kaya hanggat maaari naman, instead na tuligsain natin yung mga ordinaryong mamamayan na naghanap lang ng kasagutan o solusyon sa kanilang problema at ipinaparating sa atin ang kanilang hinaing, sana pakinggan nyo naman. Huwag po ninyo kaming sisisihin kung bakit ang inyong departamento ay mayroon mga hinaing na nakakarating sa amin. At huwag niyo po kaming usigin na sasabihin po ninyong paninira dahil ito po ay maling-maling pamamaraan kapag ikaw po ay isang department head. Inuulit ko po, dito sa programang ito, bukas ang aking programa na kung anuman ang hinaing ng ating mga ordinaryong mamamayan, kung ano po ang ipinapadala o pinapadalang mensahe sa amin sa mga hinaing doon po sa mga pampublikong opisina, sana solusyonan ninyo. Hindi po yung sasabihin ninyo na naninira kami. Ngayon, sa usapin ng responsibilidad, kung kami naman po ay naninira, mayroon naman po tayong tamang proseso niyan. Kung kami po ay may mali, welcome naman sa amin na i-demanda o ireklamo nyo kami. Pero kung kayo naman ng mali, welcome din po sana na unawaan ninyo kung ano ang sinasabi ng ating mga kababayan. Yun lang naman po di ba? Oops, okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 10:00 ng gabi. At tayo na po ay magpapasalamat na po tayo sa ating mga kababayan. Yung po mga nasa online, regards ko po kayo. Lalong-lalo na po itong substation 7. Diyan po sa lugar ng San Valley. Ganun din po yung the rest, yung po mga nasa online, regards ko po kayo. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyo. Ganun din po sa local government of the city of Parañaque, headed by Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe. Ganun din po ang the City Council and the department heads. Ganun din po ang ating 16 na barangay, punong barangay of the city of Parañaque. Regards ko po kayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Bye-bye! Bye-bye! God bless us all! Bye-bye!